Malugod na sinusuportahan at inaabangan na ng mga local officials at mga residenteng Blaan sa apat na magkalapit na bayan sa Central Mindanao ang napipintong pagsisimula ng mga preparasyon ngayong 2024 para sa pagmimina ng copper at gold sa Tampakan, South Cotabato. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang naturang nakaprograma ng pagsisimula ng groundworks para sa pagmina ng hindi bababa sa $200 billion na halaga ng copper at gold sa mga ancestral domains ng tribong Blaan sa Tampakan ay may pahintulot ng Malacanang at ng National Commission on Indigenous Peoples. Sa hiwalay na pahayag, tiniyak ni na Mayor Maria Teresa Constantino ng Malungon, Sarangani Mayor Joel De Guzman Calma ng Kiblawan, Davao del Sur at Vice Mayor Nela Ma'am Alinta ng Columbio, Sultan Kudarat na magiging malaki at malawak ang benepisyong matatamo ng mga Blaan mula sa Tampakan Copper Gold Project na noong 1995 pa sana dapat na simulan. Ayon sa tatlong local officials at sa mga Blaan tribal leaders sa Tampakan na sina Baidalina Samling at Domingo Collado, na mga kinatawan ng tribo sa kanilang sangguniang bayan, noon lang 2023, aabot sa 66 milyon pesos, ang ginastos ng Sagittarius Mines Incorporated, SMI, para sa mga health, education at social welfare projects na magkatuwang na isinagawa mula January 2023 ng kumpanya at local government units ng apat na bayan na sakop ng nakatakda ng mining operation nito. Ayon kay Ma'am Alinta at Constantino, mahigit 2 billion pesos na ang pondong na itustos ng SMI nitong nakalipas na 7 taon para sa mga corporate social responsibility projects nito sa kabila na hindi pa ito nakakapagmina ng copper at gold sa Tampakan simula't sapol. Nabatid na ang SMI ang binigyan ng permit ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng Tampakan Copper Gold Project sa nasabing lugar. Ang lugar ng pagmimina ng tanso ginto sa Tampakan, South Cotabato, ay sumasakop sa humigit kumulang 10,000 hektarya. Ang proyekto ay sumasaklaw sa mga lalawigan sa Socsargen at Davao del Sur, sa ilalim ng jurisdiksyon ng 4 na munisipalidad at 9 na barangay. Ayon sa SMI, ang lugar ay inaasahang magbubunga ng isang average na 375,000 tonelada kada taon ng tanso at 360,000 ounces kada taon ng ginto sa concentrate sa loob ng 17 taon ng pagmimina at produksyon ng mineral. Ang pinakamalaking proyekto ng pagmimina ng Pilipinas, ang Tampakan Copper Gold Site sa Mindanao, ay maaaring magsimula ng komersyal na operasyon sa huling quarter ng 2026 sa pinakaunang bahagi, sinabi ng developer ng proyekto na Sagittarius Mines Incorporated. Ang mga alalahanin sa regulasyon sa proyekto ng Tampakan, na nahadlangan ng 12 taong pagbabawal ng probinsya sa open pit mining na inalis noong nakaraang 2022, ay binawasan sa halos zero, sinabi ng presidente at CEO ng Sagittarius na si Roy De Veriturda sa isang talumpati sa isang forum sa industriya. Ang industriya ng pagmimina ng Pilipinas ay inaasahang lalago ngayong 2024 dahil sa tumaas na pangangailangan para sa mga mineral na ginagamit sa renewable energy, ang masaganang yamang mineral ng bansa, kabilang ang nickel, copper, cobalt, at manganese, ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga green technology tulad ng mga solar panel, wind turbine, at mga baterya ng dekuryenteng sasakyan. Ang pagmimina ng ginto ay ang proseso ng pagkuha ng ginto mula sa crust ng lupa. Ito ay naging isang tanyag na aktibidad sa loob ng maraming siglo, mula pa noong sinaunang mga sibilisasyon ng Egypt at Roma. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng pagmimina ng ginto ay ang kontribusyon nito sa ekonomiya. Ang industriya ay nagbibigay ng mga trabaho para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mula sa mga minero hanggang sa mga inhinyero hanggang sa mga tauhan ng logistic. Bilang karagdagan dito,
Ang pagmimina ng ginto ay nagdudulot ng kita para sa mga pamahalaan sa pamamagitan ng mga buwis at royalty. Ayon sa World Gold Council, noong 2020, ang industriya ng pagmimina ng ginto ay nag-ambag ng mahigit $171 bilyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ang ginto ay palaging isang sikat na asset ng pamumuhunan. Ang pagmimina ng ginto ay nagbibigay ng mga interesadong partido ng mga pagkakataon na mamumuhunan sa mga kumpanya ng pagmimina ng ginto at mag-trade ng mga futures at opsyon ng ginto. Ang mga pamumuhunan na ito ay maaaring magbigay ng isang bakod laban sa inflation at pagkasumpungin sa merkado, na ginagawa itong kaakit-akit sa mga mamumuhunan na naglalayong pag-iba-ibahin ang kanilang mga portfolio. Habang ang pagmimina ng ginto ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kapaligiran, maaari rin itong magbigay ng mga benepisyo sa kapaligiran. Maaaring magbigay ng panlipunang benepisyo ang pagmimina ng ginto sa mga komunidad kung saan matatagpuan ang mga operasyon ng pagmimina. Ang mga kumpanya ng pagmimina ay kadalasang nagbibigay ng infrastruktura, tulad ng mga kalsada at ospital, at sumusuporta sa mga programa sa edukasyon at pagsasanay para sa mga lokal na residente. Bilang karagdagan, ang pagmimina ng ginto ay maaaring pasiglahin ang paglago ng ekonomiya sa mga komunidad na ito, na humahantong sa mga pagpapabuti sa pamantayan ng pamumuhay para sa mga lokal na residente. Samantala, ang copper mining ay isang mahalagang industriya na gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagpapalakas ng modernong mundo. Ang versatile na metal na ito ay ginagamit sa iba't ibang aplikasyon, kabilang ang electronics, construction, transportasyon, at renewable energy. Ang copper mining ay lumilikha ng maraming pagkakataon sa trabaho. Parehong direct and indirect ang industriya ng pagmimina ay nangangailangan ng iba't ibang dalubhasang propesyonal, kabilang ang mga geologists, engineers, at manero. Bukod pa rito, nakikinabang din ang mga sumusuportang industriya tulad ng transportasyon at pagmamanupaktura sa pagmimina ng tanso. Nangangailangan sila ng isang skilled workforce, higit pang pagpaparami ng mga oportunidad sa trabaho.